Abay nagbabala po ang isang consumer group na nagbabadya ang panibagong taas singil sa kuryente sa susunod na buwan. Hindi pa matukoy kung magkano daw po ang itataas pero sabi nga po ng Power for People Coalition, nakaka-apekto dyan ang manipis na supply ng kuryente. Mataas din kasi ang demand ngayon pong tag-init. Sa ngayon po'y merong rotational brownout sa malaking bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. Pinagpapaliwanag po naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang NGCP sa mga nangyayaring brownout. Plano namang magpatawag ng Energy Regulatory Commission o ERC ng isang summit para mapag-usapan ang magkakasunod na pagpalya ng ilang transmission line sa bansa na nagdulot ng pagnipis ng reserbang kuryente. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Juan, posibleng imbitahan din nila ang Department of Energy. Ipinaliwanag din ni Attorney Juan ang iba pang obligasyon ng NGCP bukod po yan sa pangangasiwa at maintenance ng transmission lines. Kabilang po dito ang tamang maintenance at pamumuhunan sa karagdagang kapasidad ng kanilang mga linya. Ang giit pa ni Attorney Juan, hindi po pwedeng paulit-ulit na lang na nagtuturoan ng mga ahensya kapag nagkakaproblema sa supply ng kuryente. Sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-usapan kung ano ang talagang problema. Hindi pwede na magtuturuan na lang sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari. Ituturo ni NGCP ang mga planta, ituturo ni DOE ang NGCP, ituturo ng lahat ng stakeholders ang ERC dahil walang ginagawa. Yun nga partner, yung iyong suggestion na ba't hindi nila upuan ito? Bakit hindi nila ginawa bago nagtag-init? Para hindi natin ito nararanasan ngayon. Hindi ba? Bakit ngayon lang nila gagawin kung kailan nagkaroon na ng rotational brownout? Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni ERC Chairman Attorney Francis Juan. So tandaan natin tong mga ganito pong sinasabi ng mga engaged at involved dito po sa sektor na ito para next year. Yan, di ba? Para next year. 2027, alright? Gaya po ng ating naging babala last year about this year. Okay, nanatili po naman sa record low na 61.75 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar kahapon. Ito'y pangalawang araw po na nakatutok sa nasabing antas ang palitan matapos nga pong malampasan ang dating record low noong pong May 15. Ayon sa mga ekonomista, posibleng may interbensyon o pagkilos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para nga mabawasan pa ang malalaking galawan sa foreign exchange market. Sinabi ho naman ni BSP Governor Eli Remolona na hindi sila nagtatakda ng tiyak na palitan ng piso kontra dolyar pero kumikilos ang Bangko Sentral kapag sobrang malaki na ang paggalaw ng merkado. Ayon pa sa mga analyst, nakakaapekto rin daw sa galaw ng piso ang mga pahayag ni US President Donald Trump kaugnay po ng pagpapaliban sa planong pag-atake laban sa Iran para bigyan ng pagkakataon ang negosasyon. Humihina naman po ang Eurozone bonds habang patuloy na binabantayan ng mga investor ang mataas na presyo ng langis at posibleng pagtaas ng inflation sa Europa. Bumaba po ng bahagya ang presyo ng Brent crude sa $110 kada bariles matapos namang ihayag ni US President Donald Trump na ipinagpapaliban muna ang planong pag-atake laban sa Iran. Ayon kay Trump, may magandang pagkakataon daw para sa isang kasunduan kaugnay po yan ng nuclear program ng Iran. Sa kabila naman ito, nasa halos 80% pa rin ang itinaas ng presyo ng langis kumpara bago nagsimula ang gulo sa Middle East noong buwan ng Pebrero. Dahil po dito, naghahanda ang mga central banks sa posibleng pagtaas ng interest rates para nga makontrol ang pagtaas ng mga presyo. Babayaran po naman daw ng DOTR at ng Light Rail Transit Authority ang 30.6 billion pesos na utang nito sa operator po ng LRT1 na Light Rail Manila Corporation. Gagamitin din po ang credit facility ng Land Bank of the Philippines para nga mabayaran ang mga kontraktual na obligasyon ng pamahalaan sa LRMC. Nilagdaan po ang credit line agreement noong May 14 bilang bahagi pa rin po ng kautusan ni Pangulong Junior na ayusin ang mga obligasyon sa mga private concessionaire. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, inaasahan nilang mas mapapabuti pa ang serbisyo ng LRT1 kasama ang mga pag-upgrade sa facilities, digitalization at mas maasahang operasyon. Sinabi ho naman ng Land Bank na layunin ng kasunduan na mapanatili ang maayos na partnership ng pamahalaan
at mga pribadong sektor para nga sa kapakanan ng mga pasahero. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.